saan nagmula ang Panginoong Diyos ay isang katanungan na madalas na tinatanong ng mga atheist. Sinasabi nga nilang kung ang universe ay ginawa ng Panginoong Diyos, siguradong ang isusunod nilang itatanong ay saan nagmula ang Panginoong Diyos. Sabi sa Biblia, tayo po daw galing sa alabok. Ang tanong ko po, saan po ang galing ng Diyos? Kung Biblia ang pagbabatayan natin, alam mo kasi kapatid, ganito. No? Yamang nagpakilala ka doon sa na atheist, I think I have to answer you the way that will be convincing to you. Naniniwala ka siguro, merong mga bagay na hindi natin naaabot. Okay? Kahit ang lahat ng tao mag-usama-sama, there are things which are unfathomable, which no human being can understand. Merong ganung mga bagay up to now. The exact measurement of the universe is up to now not known to man. Actually, the remotest object that was seen by the Hubble Space Telescope is something like 13.8 billion light years away. Napakalayo na nun. Hindi mahirap nang isipin yun eh. 13.8 billion light years is something na hindi na kaya ng... Miski nga ang computer natin, hindi na kaya yun siguro eh. Kung ilang zero ang gagamitin mo ron eh. Kaya hanggang ngayon, meron pa mga things not known to man. At ang isa sa mga bagay na hindi natin makukuha, yung pinanggalingan ng Diyos. Although I believe na meron Diyos with all my heart, and I'm going to prove that, pero hindi natin masasabi kung saan ang galing ang Diyos. Kasi ang binabatayan namin, yung Biblia. Ang sabi ng Biblia, ganito eh. Sa 90 ng awit, ganito sinasabi sa 2. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. From everlasting to everlasting, thou art God. Yun ang awit ni Moises. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Wala na tayong impormasyon dun sa walang pasimula. Kasi totoo naman yan eh. Although, merong hindi naniniwala na ang Diyos ay mula sa walang hanggan at papunta sa walang hanggan, merong hindi naniniwala. Pero, evidences that we have, physical as they are, will prove that there is eternity really. Yun lang paniniwala ng siyentipiko ngayon na ang universo ay 15 bilyon taon. 15 billion years is not joke. Napakahaba nun. Nung nakalipas na yun. At meron pang hinaharap. Yun lang 1 milyon taon, mahirap. Isulat mo lang yung 1 milyon eh. Merong isang tao, sinulat niya yung 1 milyon. 1, 2, 3, 4. It took him 14 years from 1 to 1 million. 1 to 1 million pa lang yun eh. Sinulat niya, no? Walang tigil. Umabot siya ng mahigit na 10 taon eh. Yung pang-billion, ano? Tapos ang universo raw, 15 billion taon. Kung titignan mo sa mga elements that are existing in the universe now, the elements suggest that they have existed for the last 15 billion years. Paano natin ngayon yung kukunin yung umpisa ng 15 billion? Yung palang universe natin, hindi na alam natin kung kailan nag-umpisa talaga eksakto eh. Yung pang gumawa ng universe ang malaman natin. Imposible. Kaya sabi sa Biblia, ang nagsasalita nito si Moises, nakausap niya yung anghel. Sabi niya, mula nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kaya sa Biblia, kung tawagin ng Diyos, walang hanggan eh. Kasi kaya nga walang hanggan, hindi nga natin kaya yung... hindi na masyadong maiisip ng tao yung bilyon eh. Ng mga taon, mahirap na yun eh. Kaya ginagamitan na natin ng walang hanggan. Kasi... para bang yung pag-ibig mo, pagka masyado talagang matindi,
Para bang ginagamit mo na yun, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tamo? Para bang to express the length or yung klase ng iyong pag-ibig. Sinasabi mo na walang hanggan. Pero actually, may hanggan ng pag-ibig ng tao eh. Hanggang libingan lang yun eh. Di ba? Hanggang doon lang yun. Till death do us part eh. Till death lang naman yun. Hindi naman kailangan doon sa kabila pa yun eh. Yun ang ibig ko sabihin. Walang informasyon sa Biblia na nagsasabi kung saan siya nanggaling at kung saan siya nagsimula. Pero nakakapagtiwala na mayroon talagang Diyos dahil of all these things na ginawa, wala naman tayong ibang mapapag-isipang. Sino gumawa? Di naman magagawa ng tao. Hindi mo naman magagawa yung buwan, yung araw, yung bituin, hindi mo magagawa. Sarili mo nga lang, hindi mo kayang gawin eh. But it is wise to believe that we are a product of an intelligent creator. Yun ang dapat natin.